Admittedly, it is taking time to identify investments that the Maharlika can make. It's like a startup. Nilaglag po ni Balisacan itong si Bongbong Marcos sa pagdinig sa Senado. At mismo inamin ni Balisacan na umano'y walang 5,500 na flood control, mga kababayan po natin, na ginastusan sa 2023 at 2024 ng mahigit 450 billion at 1.4 billion umano ang ginagastos araw-araw para lang sa flood control. Ngunit wala pala talagang flood control. Naku po mga kababayan po natin. Ano ngayon ang kaparusahan na dapat nilang panagutan? Dapat po bang may makulong? Dapat po bang may magbalik ng pundong ito? O dapat may masibak o ma-impeach dahil sa kapabayaang ito at sino ang nagbulsa ng pera mula sa flood control? Tuloy na budget briefing sa Senado ay muling na-hot seat ang mga economic managers ng administrasyon ni Marcos Jr. Bukod kasi sa paasa na malalaking flood control projects ay pinagpapaliwang ng mga mambabatas ang mga ito sa 21 pesos na meal budget ng kada Pilipino. Inusisa din ang Maharlika Investment Group na hanggang sa ngayon ay wala pang proyekto. Narito ang balita ni Troy Gomez. Muling sumanang sa madugong budget briefing sa Senado ang mga economic manager ni Marcos Jr. Sa briefing ay agad lumutang na hanggang sa ngayon ay wala pang resulta ang Maharlika Investment Fund o MIF matapos itong maisa batas isang taon nang nakalilipas. So it's another budol mga kababayan po natin. Itong MIF na ito, itong Maharlika Investment Fund. Alam nyo mga kababayan po natin, malinaw po na ito ay isang panluloko sa ating mga Pilipino. Unang-una, sinabi po ni Bongbong Marcos na agad-agad aprobahan itong MIF dahil ito umano ay makakatulong para ma-recover po tayo sa matinding kahirapan ngayon. Ito daw ay gagamitin ang proyektong ito, ang kikitain dito sa pag-build ng iba't ibang proyekto, lalo na po sa kanyang mga big ticket sa build. Ngunit ito po ay walang nangyari. Ang tanong natin dito mga kababayan, nasaan po yung pera nitong Maharlika Investment Fund? Kung ito po ay hindi namang ginagamit at ang korporasyon na ito ay wala palang mga empleyado, walang opisina, bakit hindi na lang ito buwagin at ibalik ang pera kung saan nila ito kinuha? Ang sinasabi nila, ang mga perang natutulog sa ibang GOCCs or government-owned company corporation, hinugot nila, ilagay sa MIF, gagamitin umano para i-invest kaysa hayaang na lang natutulog ang perang ito. Pero nakita natin ngayon, mahigit na isang taon, yung pera ay natutulog pa rin sa MIF. Di ba ito ay kapalpakan? Di ba ito ay kapabayaan? Di ba? Baka kailangan na nilang ma-impeach o baka kailangan na po nilang makulong o maparusahan dahil sa ginagawa nilang panluloko. At ang tanong po natin, nandyan pa kaya ang pera sa Maharlika Investment Fund? O baka na-divert na po ito sa ibang pinagkagamitan. Ito ang kinumpirma mismo ni Finance Secretary Ralph Recto, ang tumatayong chairman ng MIF sa pag-usisa ni Senadora Grace Poe, chairman ng Senate Committee on Finance. Admittedly, it is taking time to identify investments that the Maharlika can make. It's like a startup. I think they found their office already. They're looking for employees. We're determining the pay packages. Ang MIF ay may paunang pondo na 75 billion pesos mula sa Land Bank at Development Bank of the Philippines. Ayon kay Recto, wala pang nagagastos sa nasabing halaga dahil wala pang napipili na paglalagakan na proyekto ang MIF. Sinabi rin niya na walang nakukubrang sweldo ang mga board members ng MIF at wala rin susweldoan dahil wala pang mga empleyado. Grabe itong corporation na itong MIF, Wala pang na-investan, walang opisina, walang empleyado. Grabe. Can you already invest, seeing that you're still looking for office space and organizing? Decisions have been made yet where to invest. The CEO. Grabe minadali ang batas, minadaling hinugot ang pera, inilagay sa Maharlika Investment Fund, tapos pinatulog lang. Ang tanong dyan, saan ba nila i-invest yan? At sino yung mag-i-invest sa atin? Is looking for opportunities. Isang taon na looking for opportunities. Gonggong! But no, he has not come to the board for any particular investment. Matapos naman na ibinida sa kanyang
So ayan po mga kababayan po natin, wala pa rin hanggang ngayon itong Maharlika Investment Fund. Saan na po ginamit ang budget na ito? Sino po yung nakikinabang dito? Palagay ko ito po ay dapat ipaluwanag po ni Marcos Jr. mismo. At baka kailangan nila ibalik na yung pera. O baka ginamit na po nila yung pera. So kailangan naming mga Pilipino na magkaroon po ng sapat na impormasyon kung saan nyo po ginagastos ang perang ito. Dahil hindi nyo po pera ito ng taong bayan. Kaya magkaroon po dapat kayo ng transparency. Dapat siguro lagi nyo kaming i-update sa Maharlika Investment Fund na ito. Dahil karapatan po natin na mga ordinaryong Pilipino kung malaman kung saan napupunto ang perang ito. Ang problema kasi ngayon, marami po silang pinapasa. Marami po silang pinaplano. Marami po silang pinangako. Pero walang natutupad. Pabahay na 1 milyon kada taon, 2 taon, magta-3 taon na mahigit 140,000 pa lang ang kanilang napapagawa. At the same time, hindi pa po ito okupado dahil napakamahal po ang babayaran ng kung sino man na gustong mag-apply sa libreng pabahay ng gobyerno. Na umano'y kailangan mo ikaw ay miyembro ng Pag-ibig or PhilHealth bago ka mag-a-apply. Yung bigas na kanilang pinapangako, hanggang ngayon wala pa rin. Sinasabi nila makakabili ka ng 29 per kilo, pero mukhang pagkain naman umano ng hayop itong 29 na ito. May tagpo 40 na naman daw na sinasabi nila. Pero hindi mo rin mabibili ang gusto mo dahil limitado lamang ang kailangan mong mabili. At eksklusibo lamang sa mga Kadiwa store. Marami pa pong pinangako itong administrasyong Marcos na wala pong natutupad. Patuloy po na nagmamahal ang mga pangunahing bilihin. Yung inflation tumataas. Buti nga yung piso ngayon kahit paano nakabawi. Pero hindi pa rin ito sapat kung tutuusin mga kababayan po natin. Hindi pa rin maramdaman ng bawat Pilipino na medyo bumaba na po yung dolyar, tumaas ng konti yung piso. Pero hindi pa rin ito mararamdaman. Dahil unang-una, mahal pa rin ang mga pangunahing bilihin. Lahat po nagmamahal. Pero sila, magkano yung budget nila ngayon? Mahigit 1 billion para sa pagta-travel lang po nila. Napakalaki po. Di po ba? Ang kanilang pinakain sa kanilang bisita sa Suna, hindi nila naiisip na 20 million. Hindi ba pwede silang maging masinop pa? Para sana gagamitin. Hindi sana kung yung pinakain nila sa mga mayayaman na bisita nila ng Suna, ay pinakain sana nila sa mga nabiktima ngayon ng baha. Hindi sana marami pong natuwa at masaya. At ngayon, marami pong nagrereklamo na hindi po sila nakakatanggap ng ayuda. Nasaan na po yung ayuda na pinangako ng Marcos administration? Ang pinangako na AKAP, AX, marami pa rin nagrereklamo na sila po ay hindi nakakatanggap. Ibig sabihin, selected lang po ba ang nagkakaroon o nakakatanggap ng ayuda? Ang AKAP na sinasabi para sa kapos program daw. Itong para sa mga minimum earner lamang. Pero kapag magtanong-tanong po tayo, wala po tayo makakausap. Wala pong nagsasabi na nakatanggap po sila. Ang lagi lang sinasabi, wala po. Hindi nila alam kung ano itong AKAP. Hindi nila alam kung ano itong ayuda na galing sa gobyerno. Nakakalungkot pero yan po ang katotohanan. So sila po ba ay nagbubulsa ng pera ng taong bayan? Anyway, yan na po muna yung ating update. Maraming salamat po.